So, since kami sa DepEd ay involved at sumusuporta sa Go Negosyo movement, noong 2006, nag-propose kami ng partnership with the PCE and Secretary Joey Concepcion na magkaroon ng 5-day event na intensive training talaga sa mga guro at mga estudyante namin on entrepreneurship. So, yung model natin sa umaga, merong mga inspiring speakers kung paano sila nagsimula sa negosyo. Sa hapon naman, merong workshop talaga kung paano magnegosyo. At ito ay ginagawa ng Department of Trade and Industry, Philippine Trade Training Center. Sila yung gumagawa ng mga workshops kasi meron na silang mga modules on how to do business. Pero sir, why is it important to encourage young people to be enterprising? Kasi marami pong bansa na umuunlad because of entrepreneurship. At sa Pilipinas, marami po tayong mga unemployed. Kung marami tayong negosyante, meaning maraming mag-i-employ sa ating mga kabataan. At saka dito, may mga mindset tayo na kailangan matapos sa 4-year course, mag-aral ng college, at magtrabaho para sa iba. Gusto naming baguhin yung pananaw na yan, na mag-aral kayo ng high school, mag-aral kayo ng college, para hindi ibig sabihin na magtrabaho kayo para sa iba. Dapat tingnan ninyo at magsimula kayo ng sarili ninyong negosyo. So tingin nyo ba sir, sa laganap na recession ngayon, ito po ba ang tamang timing para magnegosyo? Well, sabi nila, when there's crisis, there are many opportunities. So, tingnan natin kung anong mga opportunities dyan na meron. So sir, maaari bang invite natin ating mga kabataan? Ano bang pwede lang i-expect dito sa upcoming event na ito? Meron po tayo uli na the 4th Teen Negosyo University ngayong July 26 to 31 sa Teachers Camp, Baguio City. Ay iniimbitahan natin ang ating mga estudyante, mga guro, mga principal at mga supervisors. At ngayon iniimbitahan din natin yung mga sangguniang kabataan officers na sumali sa ating Teen Negosyo. Ito ay 5-day live-in and intensive entrepreneurship training. At gaya ng sinabi ko, marami po tayong mga magagaling na speakers, mga established entrepreneurs to give their examples kung paano sila nagsimula at ngayon malaki na sila, malaki na yung kanilang business. At sa hapon, yun yung mga workshops talaga kung paano magsimula ng isang negosyo or sinasabi nating how to go negosyo. Yun, ako. Thank you so much, Sir Joey. Magandang habang bata pa ay mag-umpisa na tayo na mamulat kung paano ba ang pagnenegosyo. Ako sa amin hong pagbabalik, isang magaling na komedyante at negosyante. Sino kaya siya? Malalaman nyo yan sa pagbabalik ng Go Negosyo, Kaya Mo! We're back mga ka-Go Negosyo, and as promised yesterday, makakasama po natin ngayon, hindi lang siya mahusay na komedyante, kundi magaling din na negosyante. Alamin natin kung sa pagnenegosyo ba seryoso siya. At napapatawa ba niya mga customers ng Creative Hair Systems? Walang iba kundi si Mr. Arnel Ignacio! Para naman may parangal sa Tribute! Para naman. Diba? Gusto mo may intro ko sa'yo? Of course ganda. naman. At saka alam nyo, kung di na itatanong si Arnel, talagang nakakatawa siya kasi katrabaho ko siya, kakwentuhan. Walang pati, hindi nauubos ang aming pagkukwentuhan. Pero hindi naman ako nagpapatawa, di ba? Hindi. Walang effort na magpatawa, pero nakakatawa siya. And lalo na with Lola Madonna. Oo. Diyos ko? Ay, hindi. Pero, Arnel, thank May you. cancer. Unahan ko na. Thank you kasi pinagbigyan mo kami dito. Pero ito, pag-usapan natin syempre ang creative hair. Before that, marami ka ng ibang naging negosyo. Arnel's Pizza. Oo. Naku, favorite ko yan. Nagpa-deliver pa ako sa bahay ko niyan dati. Ang hirap nun. Mas mahirap ba ang food? Ang hirap ng food. Ang food kasi, napakaganda ng kita, kaya lang, kailangan yun ang gawin mo lang talaga. Trabaho. Kung mas madali-dali pa nga yata kung yung walang, ang pizza business kasi, tsaka yung mga katerno nun, yung standard mahigpit. Hindi ka pwedeng kumakawala doon sa standard na yun. Tapos, dapat ang benta mo, kikita ka na malaki kung volume. So, parang hindi pa yata ako handa doon. Parang isang araw, tinanong ko na yung sarili ko, baka habang nag-iisa akong puro arena yung katawang ko. Kasi hindi pumasok yung gumagawa namin ng dough.
Ikaw ang gumawa? Oo, ako ano gumawa. Ba yan? Sabi ko, ano ba ito? Parang gusto ko ba ito na... Tapos magpe-perform ako noon, kasama ko si Ai sa Focus Theater. Puro hari na yung brief ko. So parang talagang kailangan passion din ng pagnenegosyo, no? Yung gusto mo. Kailangan gusto mo. Kaya nga yung, di ba, ang dami nagtatanong, ano ba magandang negosyo? Ang sagot nila kaagad pag wala akong puhunan eh. Ano pa yun eh? Ang puhunan sa bandang gitna pa yan eh. Kailangan talaga yung desisyonan mo muna kung ano ba yung gusto mo o kaya ano interest mo o ano yung nakatali ka. Para pag dumating yung punto na para ka, siyempre darating mo, parang tinatamad, masama pakiramdam mo, may H1N1 ka, o tapos wala kang tummy flu. So, dapat pupuntahan mo pa rin. Kasi nga, interest mo. Interest gusto mo yung ginagawa. At saka nandun ka, meron ka dun sa negosyo mo. Katulad nung negosyo ko, sa ayaw at sa gusto ko. Ang creative hair. Oo, buhay ko na yun eh. Pero sa dami ng mga pinasok mong negosyo, masasabi mo ba, nag-mature ka na in terms of pagnenegosyo? And ano ba yung mga values na natutunan mo sa pagpasok sa negosyo? Una, kailangan ka magprepara. Huwag kang yung talon ng talon sa negosyo, no? Parang, di ba, kunyari, sinabi ng kumari mo, nakita mo yung kumari mo, kumikita. Ano lang yung sinabi? Ay, maganda yung malakas yun. Ikaw rin. Hindi mo naman naiintindihan na tayo ka ng tayo. Hindi, at saka yung matuto ka na ang pera mo, hawakan mo. Hindi ka, ang negosyo hindi pagyayabang eh. Di ba? Yung iba kasi, ay, lagyan mo nito, ganyan. Nang hindi ka nagkikwenta, na sobra-sobra na yung ginagasta mo, hindi mo na mababawi agad. Kaya mo munang ganyan, kumbaga, hayaan mo siyang tumubo, antayin mo siyang mamunga. Yun ang isa, no? Dati kasi parang, ay, bili natin yung pinakamaganda. Kasi hindi mo na mabawi-bawi. Lahat ng equipments mo, saksakan ng ganda. At ang mahal-mahal. Sumunod, natuto ako mag-delegate. Dati kasi nag-freak out ako pagka, hindi ko alam kung ano nangyayari. Down to the very last detail, inaalam ko pa. Na hindi mo pala nakakatulong. Na-stress ka lang. Oo, na-stress ka lang pero magagalit ka. Saka, dapat tanggapin mo rin na may panahon na hindi maganda ang takbo. Kailangan alam mo yon at hindi ka na-depress doon. Pero ano bang maipapayo mo, message mo doon sa mga aspiring entrepreneurs na gusto rin pumasok sa negosyo na katulad na sila? Unang-una, kailangan talaga may plano. Importante ang business plan mo. Huwag kang yung narinig mo lang, yung kumari mo, maganda, o yung kumpare mo, maganda yung negosyo. Hindi mo naman katerno yung kumpare o kumari mo, papasukin mo, maglalabas ka ng pera, pagkakas niya expect mo na instantly meron kang kita. Malamang hindi mangyayari. Unless napakaswerte mo, na araw-araw ang horoscope mo nakalagay, isiswertehin ka. Diba? Pangalawa, tiyagaan ito eh. Huwag kang mainip. Baka akala nila, once na nag-put up ka ng business, ayan na, puro pakabig na. Huwag kang tingin ng tingin doon sa mga paligid mo, tapos, bakit siya ganun na? Bakit? Tapos titingnan mo yung sarili mo, malulungkot ka. Basta, pag-usahin mo yung ginagawa mo. And ang pinakamadaling formula, maghanap ka ng problema, intindihin mo yung problema, maghanap ka ng solusyon, ibenta mo yung solusyon. Sigurado meron ka ng negosyo. Look for the problem, analyze the problem, look for a foolproof solution, and then sell the solution. And definitely meron ka ng business. Huwag kayong sabay na sabay. Kunyari, lahat nagtinda ng lechong manok. Kunyari, laki-laki na ng andoks, tatabihan mo sa Kumbaga, hindi ang swerte ni Juan, swerte ni Pedro. Maraming salamat, Ernel! Thank you for your time. And nakasama ka namin dito. Matagal ka na nare-request dito, lalo na ni Jeff. At magbabalik po ang Go Negosyo, kaya mo! Nag-enjoy ba kayo mga ka-Go Negosyo? Kasi ako po definitely nag-enjoy sa episode natin ngayon. At gusto ko yung sinabi ni Arnel kanina, we are in the business of making other people happy. Sana ganyan din po kayo sa mga nagne-negosyo nating mga ka-Go Negosyo. Kasi po, it will reflect kung gaano nyo ka-positive na na-handle ang inyong negosyo. Diba? Please grab a copy of the latest best-selling Go Negosyo book, Joey Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs. Available po at all major bookstores nationwide. Bumili na po kayo dahil mauubusan na kayo ng kopya. Magkita-kita po ulit tayo next week mga kaibigan para sa isa na namang inspiring at fun-filled episode ng inyong nag-iisang negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo!